Magandang gabi, Batangas. Narito ang mga balita sa Palakat Weekend News ngayong April 20, 2024. Formal nang binuksan sa publiko ang International Floating Book Fair na MV Doulos Hope noong April 16. Ang MV Doulos Hope ay isang international ship na pinamamahalaan ng GBA Ships EV na isang non-profit charity organization na nakarehistro sa Germany at bumibisita sa iba't ibang bansa. Magugunita na unang bumisita sa Pilipinas ang sister ship nito noong 1991 at nag-dry dock noong 2008. Ang naturang floating library ay may 120 crew at staff mula sa 30 bansa, kung saan 22 dito ay mga Filipino. Ito ay nakadaos sa Batangas International Port sa Barangay Santa Clara. Lulan ang mahigit sa 2,000 iba't ibang uri ng aklat. Kabilang dito ang children's books, cookery, classics, novels, books on family and parenting, Bibles at iba pa na mabibili sa murang halaga. Bukas ang MV Doulos mula April 16 hanggang April 28 tuwing ika-2 ng hapon hanggang ika-8 ng gabi. May entrance fee ito na 6 pesos para sa port habang 50 pesos naman sa MV Doulos. Naging panauhing pandangal sa official opening program si board member Claudette Ambida bilang kinatawan ni Governor Hermelando Mandanas. Naglabas ng fare matrix ang Transportation Development and Regulatory Office o TDRO para sa mga tricycle drivers sa lungsod. Ayon sa Traffic Operations and Maintenance Section Chief ng TDRO na si Chris Mark Banaag, ito ay bunsod ng dumaraming bilang ng mga reklamong kanilang natatanggap hinggil sa overcharging. Maglalagay aniya sila ng mga tarpaulin sa mga terminal ng tricycle upang maging gabay ng mga driver, operators at mga pasahero. Nakapag-issue na aniya sila ng fare guide noong mga nakaraang taon, subalit dahil sa pagtaas ng presyo ng gasolina ay kailangan itong i-adjust. Sinabi din niya na ang naturang hakbang ay alinsunod sa Batangas City Traffic Ordinance of 2020. Isinasaad ng Article 32, Section 166 at Article 33, Section 184.1 na ang unang 2 kilometro mula sa origin patungo sa destinasyon ay nagkakahalaga ng 12 pesos. Para sa mga estudyante, senior citizens at PWDs, ang kanilang babayaran ay 960 lamang. Sinasaad din dito na 2 pasahero lamang ang dapat lulan ng tricycle at bawal ang mga rider. Kung nais naman ng pasahero na special trip, pang 2 tao ang dapat bayaran o katumbas nito ay 24 pesos. Maaaring magbigay ng karagdagang bayad subalit hindi maaaring magdemand ng karagdagang sigil ang mga driver. Ang mga designated terminal ng G1 at G2 ay sa Plaza Mabini. G3 sa DC lang sa May Banahis at ang bumabiyahe ng G4 ay sa Arce Subdivision. Binigyang diin ni Banaag na maaaring matanggalan ng prangkisa ang sinumang mapapatunayang lalabag dito at ang mga tumatangging magsakay ay papatawan ng karampatang multa. Hangad nila na may patupad ng ordinansa para sa kapakanan ng mga mananakay. Ipinabatid din niya na ongoing ang kanilang pag-i-issue ng prangkisa sa mga colorum tricycles bilang proteksyon sa mga pasahero. Inilunsad ng Youth Mission Philippines Incorporated o YOMP ang Agriculture and Sports Program sa Barangay Dumuklay noong April 9. Ang detalye sa ulat ni Liza Perez de los Reyes. Layunin ng Agriculture and Sports Program na mahikayat ang mga kabataan sa lungsod na magkaroon ng interes sa farming at bigyan ng pansin ang sektor ng agrikultura. Isa rin itong pagkakataon upang maipakita ang kanilang angking husay at galing sa sports. Ayon kay YOMP Chairman Francis Babasa Jr., ang YOMP ay magsisilbing estratehiya upang i-diversify ang food sources at makatulong sa pagtiyak ng seguridad sa pagkain sa lungsod. Hangad din nilang palakasin ang kapasidad ng mga barangay para sa sustainable agriculture initiatives sa pamamagitan ng community gardening. Sa ilalim ng programang ito, tinuturuan sila na magtanim ng mga gulay at prutas sa kanilang mga bakuran, gayon din sa mga bakanting lote sa kanilang lugar. Katuwang ng YOMP sa naturang proyekto ang City Agriculture Office na siyang nagbigay ng mga butong pananim at nagbahagi ng kaalaman sa wastong paraan ng pagtatanim. Katulong din nila sa pagpapatupad ng programa ang Batangas City People's Council
Local Youth Development Office at Batangas City Sports Council na siyang nangasiwa sa volleyball tournament. Tinanghal na champion sa men's division ang Barangay Conde Itaas, sa women's division naman ay ang Talumpok West at ang Barangay Dumuklay sa 14 Andor. Para sa Palakat Weekend News, Liza Perez de los Reyes reporting. Magbabalik ang Palakat Weekend News makalipas ang ilang paalaala. Mahahalagang paalala upang maiwasan ang sunog. Siguraduhin gumagana ang fire alarms at sprinklers. Sanayin ang sarili at mga kasamahan sa evacuation plan at sumali sa mga fire drills. Isara ang LPG kapag hindi ginagamit. Ipasuri sa electrician ang koneksyon ng mga kuryente taon-taon. Tanggalin sa pagkakasaksak ang mga gamit matapos tong gamitin. Huwag pabayaan ang mga nakasinding kandila o sigarilyo. Turuan ang mga kabataan ukol sa pag-iwas sa sunog. Alamin ang paggamit ng fire extinguisher, hilahin ang pin, itapat ang hose sa pinagmumulan ng apoy, diinan ang pindutan, at galawin ang hose na parang winawalis ang apoy. Ipinagbibigay alam sa lahat ng nakatanggap o makakatanggap ng mensahe mula sa Facebook account na gamit ang pangalan ni Mayor Beverly Rose D. Macuja at humihingi ng GCash account at mobile number na ito ay fake at walang kaugnayan sa punong lungsod. Si Mayor Beverly ay walang social media account at hindi kailanman hihingi ng pansariling pabor, lalo na ng financial assistance sa kanyang mga nasasakupan. Naipagbigay alam na ang kasong ito sa kinuukulan at sa kasalukuyan ay patuloy ang investigasyon upang malaman kung sino ang nasa likod ng modus na ito. Kung kayo ay nakatanggap ng ganitong mensahe, kaagad i-report sa Public Information Office o mag-message sa Palakat Batangas City FB page. Maraming salamat po. Pinangunahan ni Mayor Beverly D. Macuja at Congressman Marvy Marino ang ribbon-cutting ceremony ng photo exhibit sa Plaza Mabini bilang pagdiriwang ng Earth Month noong April 15. Ang araw ng daigdig o Earth Day ay isang taunang gawaing ginugunita upang ipakita ang suporta ng lokal na pamahalaan at maisulong ang pangangalaga sa kapaligiran at kalikasan. Ang international theme ng selebrasyon ay Earth versus Plastics, kung saan hinihikayat ang lahat na umiwas sa paggamit nito upang maging plastic-free planet ang mundo para sa mga susunod na henerasyon. Tampok dito ang larawan ng iba't ibang coral reefs, mangrove trees, flora at sea species na matatagpuan sa lungsod na nagpapatunay ng pagkakaroon ng biodiversity sa Batangas City. Dumalo din sa naturang okasyon sina Vice Mayor Eliza Cruz, mga miyembro ng sangguniang panglungsod at mga department heads. Ang photo exhibit ay pinangasiwaan ng City Environment Office. Ako po si Alvin Remo, nag-uulat para sa Palakat Weekend News. Tinanghal na Mr. and Miss Dasi Class on 2024, sina Rodel Fahila ng kursong BEED at si Vanessa Grante ng kursong BTLED sa kompetisyong sinagawa sa Batangas City Sports Coliseum noong April 16. Ang detalye sa report ni Vanessa Villena. Ang Dasik Lakasan ay proyektong pampalakasan ng Kolehiyo ng Lungsod ng Batangas o CLB na hango sa mga salitang dasig,
siklab at palakasan. Layunin nito na isulong ang sports at makapag-develop ng camaraderie sa mga mag-aaral ng CLB. Ito ay may temang Conquering the Field, Lighting up the Culture of Wellness, and Blazing the Spirit of Unity through Sports. Ayon kay Mark Don Bathan ng Sports and Development Office, ang palaro ay nagtapos noong Biyernes, April 19. Nagkaroon din ng dance competition na pinagwagian ng mga mag-aaral sa BSBA Major in Business Management. Bukod sa mga traditional sports tulad ng basketball at volleyball, nagtagisan din ang mga estudyante sa esports na Mobile Legends. Vanessa April Villena, reporting para sa Palakat Weekend News. At yan ang kabuuan ng mga balitang tampok sa Palakat Weekend News ngayong gabi. Ako po si Rona Endaya Contreras. Magandang gabi at marami pong salamat sa inyong panonood.